Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang palang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good morning sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating live ngayon. Dito lamang sa Straight to the Point. Straight to the point! Live! On the spot! On the spot. Okay, no, sa umagang ito, at tanghali na pala. Okay, tanghali na pala. Sa pagkakataong ito po is meron po tayo na tatalakayin po kasi merong dumaan naman po sa aking wall na isang video. Ito ay yung video na patungkol sa isang pastor na nangangaral. Panoorin po natin kahit saglit lang. O ang giingon sa balang nga kasulatan na mahulay sila sumala sa kasuguan. Dili po tinuod kana ginaingon nila nga pastor, di ba ingon nila nga pagkamatay ni Jesus Christ nawala na po ang adlaw nga ipapahulay ang mga apostoles gani wala na po nagbantay ni ana. That is wrong. Kay dinhi klaro kayo mga kaigsunan nga kini nga mga babayi kabahin sila sa mga apostoles ni Kristo dili sa 12 circle of 12 kundi appear sila dito sa uban pa nga mga circle of Christ followers, mipahulay sila sa adlaw nga ipapahulay. Unya, gitiwas man gyud nila ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. So ang ilang gihimo, okay, ipadayon nini nato pagkasunod nga adlaw. So mao ning ilang gihimo, excited kayo sila. Kung basahon nato ang Lucas 24:1 nagaingon sa dinhi, og sa unang adlaw sa semana sayo kay sa buntag, nangadto sila sa lubnganan, dinala ang mga pahumot nga ilang giandam. Ang pangutana mga kaigsunan, nadayon ba to nila og haplas kini nga mga pahumot nga ilang giandam? Wala kay ngano man. Sa adlaw nga Domingo unsa may nahitabo niya na? Napanahaw naman ang Ginoo. Pero ang pangutana, giunsa man pagtawag sa Bible ang Domingo? Gitawag siya nga unang adlaw sa semana. So mao ni siya ang summary mga kaigsunan. Tanawan na to ang order of events ha. So Friday sa Jesus Christ nabugtuan sa iyang ginawa alas 3 sa hapon, gitawag siya nga preparation day. Unya ang Saturday, Sabbath day. And by the way, tumilabay nga gabi di ba sa second night nato, di ba atong natulaan nga ang kamatayon sama lamang sa katulugon. Kaya kuban muingon nga pastor, ngano mo simba man ta sa adlaw nga ikapito nga di ba patay man si Jesus Christ ni anang adlaw? Dapat dito ta musimba sa adlaw nga sa di na banahaw siya tungod kay bag-o na nga kinabuhi. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan, ang kamatayon unsa gani ang iyang equivalent niya na? Ang kamatayon o sa lamang kang katulugon. Kung natulog ka, nagpahulay ka, wala. Pahulay. Si Jesus Christ, very intentional. Sa diha nga natapos na niya ang iyang mission sa pagluwas sa tao, pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross, gitugutan niya nga mupahulay siya sa adlaw ng kapito. Bisan pa nga si Ginoong Hesus naa sa bugat nga responsibilidad sa pagluwas kanato. Wala gyud niya gimantsahan ang pagkabalaan sa adlaw nga ipapahulay. Niya ang panahon na ang Dios mipahulay og sa unang adlaw sa semana ang Dios na banhaw. Abi ninyo, yes, dapat nato i-celebrate. Dapat ta mosinggit og hallelujah. He is alive.
He is risen from the dead. Sa adlaw nga Domingo. Pero, while it is true nga dapat ta mag-celebrate tungod sa pagkabanahon ni Jesus Christ, hinumduman nato that nowhere in the Bible, unfortunately, walay mabasa bisan usa ka teksto sa balang nga kasulatan nga ang Dios nagsugo na nga iyang gibalhin ang adlaw nga igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo tungod kay diha siya nabanhaw. Walay ingon ana. Atuan na lang ng usahay nga interpretation. Tungod kay ang gibasa nato kagabi unsa ganitong panaad ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod magapabilin ug walay pagasayloan bisan usak kagamay nga bahin ini. Ang pangutana, nagapabilin pa ba ang yuta ug ang langit karon? Yes. And of course, konektado nila nagapabilin hangtod karon ang balaod. Apil na niini ang adlaw nga igpapahulay. And by the way, usa sa mga kanang justification nila ug alibay. Okay. So, mo to yung istorya niya. Naku, inoobserba na to ng na is something wrong palpak. Ato yung atong i-review ha. Muna yung palpak ato. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panaad ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod magapabilin ug walay pagasayloan bisan usak kagamay nga bahin ini. Ang pangutana, nagapabilin pa ba ang yuta ug ang langit karon? Yes. And of course, konektado nila nagapabilin hangtod karon ang balaod. Apil na niini ang adlaw nga igpapahulay. Mo na. Taka lagtabi. Ha? Sabi daw ni Kristo, hanggat nandyan ang langit at ang lupa, mananatili ang aking kautusan. Ano ba naman yan? Bakit may binago doon yung naturang pastor? Ha? Walang sinasabi doon na hanggat mananatili ang langit at ang lupa, mananatili ang aking kautusan. Anong kanyang kautusan? Siyang inutusan eh. Basahin. Ito yung resulta kapag ang tagapangaral bulaan, no? Atin basahin na. Ang ginamit niyang talata doon, Mateo 5:17, tinuloy lang niya sa 19. Pero atin basahin. Sabi dito ganito. Oh? Sabi diyan, lang. Okay, ito ang sinasabi sa naturang talata. Ayan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Ang tanong, ang kautusan bang tinutukoy dito, kautusan niya? Anong ginawa ng pastor? Kinalikot ang bilis ng bibig. Para siyang yung nasasagawan ng magic trick na na hindi naman talaga magic kundi pabilisan lang ng kamay. Ganoon na ginawa niya, pabilisan ng bibig. Para bang style niya ni Denmar Santiago, pabilisan ng bibig. Tama o hindi mali? Ha? Parang Denmar Santiago, pabilisan. Tama o hindi mali? Nahuli ko. Objection, moderator. Tawa siya si Denmar, nahuli. Maya-maya konti. Bilis na naman. Habang tumatagal siya bumibilis. Eto, Jando. Tama o hindi mali? Pabilisan si Denmar. Ito ang ginawa ng naturang pastor. Pabilisan siya. Walang sinabi si Kristo sa naturang talata na yung kautusan yan ay kautusan niya. Ano ba naman? Ha? Panluloko talaga, no? Wala talaga ibang intensyon ng mga Sabadista kundi ang manloko. Siya nga pala, pag may Sabadista dyan na gustong tumawag o kahit na kahit sinong protestante gustong tumawag, pwede kayong tumawag dyan sa dyan sa number na nasa screen, open po yan para sa mga gustong magtanong o makipagtalakayan. Open po ang ating linya. Okay,
Sabi naman dito, sabi ng ng naturang talata, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan. Ang kautusang tinutukoy diyan ay hindi niya kautusan. Yung pastor talaga na yun, napakasinungaling, pabilisan ng bibig, no? Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Ano daw gagawin daw niya? Upang tuparin. Anong kautusan ng kanya tutuparin? 10 utos? Ba naman to? Ha? 10 utos ba? Patungkol ba sa pagkain? Ano ninyo ha? Ate mo na basahin mo na ang 1 Timoteo 1:9 ba yun? Alalahanin nating ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao. Tapos sasabihin nyo, under si Kristo? Ang kautusan tinutukoy dito, yung 10 utos. Yung kautusan sinasabi sa Mateo 5:17, hindi yung 10 utos. Balikan natin, balikan. Mateo 5:17, ano sabi niya rito? Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. May sinabi ba siya, aking kautusan? Paminawan ninyo sa Bisaya ha, atong balikon to Bisaya ha. Ato paminawan ninyo Bisaya. Giunsa niya pagsulti dito. Pabtike sa baba nin tawhanan ni. Para paminawan ninyo ha. O giunsa niya paglitok ha, niya. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panaan ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod magapabilin og walay pagasayloan bisan usak ka. Ang akong balaod, balikan na to ha, balikan na. At balikan, pakita natin sa screen yung sinabi niya. Ang akong balaod daw, ang aking kautusan. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panaan ni Jesus? Ano daw yung yung ipinangako ni Jesus? Ano daw yung ipinangako ni Jesus? So dito si Jesus na nagsasalita. Samtang ang langit ug ang yuta magapabilin. Samtang ang langit at ang yuta nagpabilin, ibig sabihin hanggat nanatili ang langit at ang lupa. Maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod. Tiyaw mo na, boto ni pastoran eh. Yung balaod. Wala sinabi yung balaod eh. Balikan ng talata. Tinan nyo ang talata. Tinan nyo. So, sinungaling talaga pastor sa Badista. Tandaan nyo. Maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Wala siyang sinabi dyan na aking kautusan. Ingon siya si Bisaya, na ang akong balaod, bakakon ka, liar, evil ka, bakakon ka, liar, evil ka. Pastora ni baka bakakon kay sa ngatanan. Ha? Wait lang, umiyak si Divine. A few moments later. Ito si Divine kasi minsan naglalamig, wala sa oras. Okay, so tuloy tayo ha. Binabago ng naturang pastor ang sinasabi dito. Tingnan ninyo ha, iniiba niyang kahulugan ha. Ang sabi ni Kristo dito, maglalahong langit at ang lupa, ngunit ang isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa. Ang kautusang tinutukoy dito ay hindi kautusan ni Kristo. Bakit? Siya mismo ang tutupad. Balikan sa 17. Kundi upang naparito ako, hindi upang mawalang bisa mga yung, kundi upang tuparin. Kung siya ang nagbigay ng kautusan, ba't siya pang gagawa? Ha? Kung siya ang nagbigay ng kautusan, ba't siya pa gagawa? Pwede ba yan? Halimbawa, anak mo, utusan mo, nak, magwalis ka, tapos ikaw magwawalis?
Mali yun. Ha? Palpak na unawa to ng naturang pastor. Mali kasi unawa niya dyan. Oh, yan ha. Maling unawa ng pastor. Binisto. Bistado. Ang maling unawa ng pastor. Eto ngayon. At ako magpapaliwanag dito kasi hindi niya nauunawaan eh. Si Kristo ang tutupad ng kautusan. Tanong, anong kautusan ito? Ang kautusang tinutukoy dito, yung kautusan na siya mismo ang gagawa. Anong kautusan yun? Yun ba ang 10 utos? Ang sagot, hindi. Yun ba ang patungkol sa pagkain? Ang sagot, hindi rin. Anong kautusan yon? Si Kristo ang tanungin natin. Anong kautusan yon? 24:44 ng Lucas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Ano daw ang kanyang tutuparin? Ano ang mga dapat niyang tuparin? Yun ang mga nasusulat tungkol sa kanya. Tungkol sa kanya. Ba't siya napunta sa Sabat? Wala naman sinasabi ang Sabat na patungkol kay Kristo. Wala. Ilan nyo ha? Oh. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin. Yung mga propesiya ng mga propeta na nakasulat sa kautusan ni Moises. Ano ang kautusan ni Moises? Yun yung Tanak, yung Torah. Ano yun? Ano yung Torah? Yun yung the 5 books of Moses. Kautusan ni Moises tawag din doon. Ano pa? Sa aklat ng mga propeta. At sa aklat ng mga awit. Ang tutuparin ni Kristo dito mga kautusan, hindi siya ang gumawa. Yung pastor na yon, palpak talaga, palpak. Ating balikan sinabi ng pastor, ating balikan. Tingnan niyo, pakinggan niyo ulit sinabi ng pastor, oh. Ating balikan na, ito. Tungod kay ang gibasa nato kagabi, unsa ganitong panahon ni Jesus, samtang ang langit ug ang yuta magapabilin, maingon man usab ang akong balaod. Ano daw? Ang akong balaod Ang akong balaod. Siya akong balaod. Patakar makang pastura ka eh. Kalaag tabi ha. Akong balaod ka karon diha. Siya nagali mo to mo, siya pa dyan kasugo. Palpak yun. Palpak ni pastura ni. Pastor Sabadista. Wow, yun ay alam mo. Takalag panudlo. Saan mo tao mo? Di na magpakuan-kuan ba? Di na mga stand up, playing with words, public kay sa mga pulong. Pangilad na! Pangilad na, whether you like it or not, pangilad na! Kanang inyong gihimo ninyo? Sus, nung sa tao ni. O, ate pagpatuloy. Ano daw tutuparin daw ni Kristo? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, alas 12 na. Oh, sabi sa kanila, ito ang tinutukoy ko na sabihin ko sa inyo na kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ng lahat na nasusulat tungkol sa akin. Sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit, at sa aklat ng mga propeta. Tutuparin niya. Ano ang isa sa mga inutos na yon? Juan 10:18. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito. At mayroon akong kapangyarihang kunin ito muli. Ang utos na ito'y... Ano daw? Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Ano daw? Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Yan ang kautusang tinutukoy ni Kristo na kailangan niyang tuparin. Hindi ang Sabat. Oy!
palpak talaga ang pastor. Ngayon, may mga katanungan na nandoon sa naturang video ang kailangan bigyan ng pansin, no? Ito yung sinasabi ni, nawala ba ang Sabat na ipinangingilin ng mga Israelita? Ang sagot, hindi nawala. Katunayan, kung pumunta ka sa Israel ngayon, ang mga Israelita doon talagang nagsasabat sa araw ng Sabado. Yon. At ang sabi ng World Book Encyclopedia, Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Ano daw? Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Kung sa Tagalog pa yan, ang Jerusalem ay ang lugar na may 3 Sabado. Ano daw? Ang Jerusalem ay ang syudad na may 3 Sabado. Ibig sabihin, 2 doon, hindi Saturday. Ang Jerusalem at ipakita para maano natin, para talagang mayroon tayong may pakitang batayan. Baka sabihin kasi gumagawa ko ng kwento eh. Ito, at ipakita yung naturang the World Book Encyclopedia. Tignan nyo ha. Ito. Asa na yun? Ito. Yan. Buksan natin para makita ninyo. Narito. Yan Jerusalem, ito ay the World Book Encyclopedia, Volume 11, sa article na Jerusalem. Ayan nyo. Yan. Yan Muslims also live. Almost all the people of East Jerusalem are Arabs. About 4/5 of them are Muslims. Most of the others are Catholics of the Byzantine Rite or members of the Greek Orthodox or Roman Catholic churches. Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Stores and business in Jerusalem may be closed on any of these 3 days. After the Jewish Sabbath begins on Friday night, a large portion of West Jerusalem closes down and public transportation stops. Most of the Jews observe the Sabbath, but on Friday night, hundreds of the other Jews go to East Jerusalem, where cafes and other places of entertainment are open. At such times, the Arabs of East Jerusalem and the Jews generally stay in separate groups. Jerusalem is a city of 3 Sabbats. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christian. Sa Tagalog pa niyan, ang Jerusalem ay isang syudad na may 3 Sabado. Friday para sa Muslim, Saturday para sa Jewish, and Sunday para sa Christian. A few moments later. So, hindi pwede porket Sabat, automatic, Sabado, Saturday na kaagad. Mali yun. So, sa Jerusalem pala, meron palang 3 Sabado. Ano yon? Friday for Muslim, Saturday for Jewish, and Sunday for Christians. Tutulong mga SDA dito. Sabi nila, mali yan. Pag sinabing Sabado, Saturday talaga yan. Huwag mong sabihing Sabado ang linggo. Ganun ba? Bakit sa inyong libro na mga hitabo sa katapusang panahon, may nakasulat, mini nga Sabado. Mini o peke na Sabado. O mini nga Sabado. Tanong, ano yung mini nga Sabado na yan? O peke na Sabado na yan? Sabi nila, ay hindi Saturday yan, linggo yan. Ayan nyo? Yung mga argumento nila atras, abante. O ngayon, ang tanong, paano sagutin ba kapag ginagamit ng mga Seventh-day Adventists ang Lucas 23:54 hanggang 56? Ang sagot, eto. Ito ang sagot, Yan. Ito ang sagot.
The Word Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The early church, the first 300 years. Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all people. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians were Jews. Ito yung mga Hudyo. Kasama yung nandoon sa Lucas 23:54 hanggang 56. Mga Christian din yun. Were Jews who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced. Hindi ibig sabihin, nung si Kristo na tayo ng iglesia, lahat sila agad nagsipag-divorce sa Judaism. No. They gradually divorce itself from Judaism, the religion of the Jews. Yung kautusan na ino-observe ng mga babae doon sa Lucas 23:54 hanggang 56, yun ay kautusan ng Diyos para sa mga Israelita. Para sa mga Israelita. At dahil gradual sila, At dahil gradual silang nagipaghiwalay sa Judaism, ibig sabihin, hindi biglaan. At ito ngayon yung mga babae. Sa Lucas 23:54 hanggang 56, dahan-dahan silang nagsialisan sa Judaism. Sa pagkakataong yan, nasa Judaism pa sila. Bakit? Tumutupad pa sa kautusan na ibinigay lamang sa mga Israelita. Ngayon, yon ang sagot natin sa Lucas 23:54 hanggang 56. How about yung Isaiah 66:17, yung kanila laging ginagamit? Tindahan natin ito. Maganda itong sagutin. Isaiah 66:17. Ano sabi dito? Ito, ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas. Ito. Ito tayo sa isang, ito. Okay? Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Kapag ang Seventh-day Adventist ang mangaral patungkol sa talatang ito, sasabihin nila sa inyo, pag kumain daw kayo ng baboy, papatayin kayo ng Diyos. Mali. Dahil hindi yan tinutukoy dyan. Ang tinutukoy ng naturang talata ay mga tao na mga Israelita. Yan na. Ang tinutukoy ng talata, kapag ito ginamit nila sa inyo, wag na wag niyong kalimutang gamitin ang argumentong ito. Ang tinutukoy dyan ay mga Israelita. Hindi tayo. Hindi tayo mga Kristiyano. Tingnan nyo ha. Sinabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal. So, meron siya tao dito, nagpapakabanal. At naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba. So, yung kanilang pagpapakabanal at paglilinis ng kanilang sarili, dahil may gagawin sila. Ano yung gagawin nila? Dahil sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Ang mga taong pala ito, ang mga tao pala na mga ito, ay may Diyos-Diyosan sa halamanan. May Diyos-Diyosan sa halamanan o sa hardin. Ang mga taong tinutukoy dito na mamamatay ay mayroong Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay sila. Hindi sinabi na mamamatay ang lahat ng tao. Mamamatay sila. Sino ang sila dito tinutukoy? Ito yung mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Tanong, Katoliko damay ba? Sagot, hindi. Damay ba tayo? Ang sagot, hindi tayo damay. Bakit? Wala tayong Diyos-Diyosan sa halamanan.
Hindi kailanman ginawa ng mga Katoliko na magpakabanal at maglinis ng aming sarili para sumamba sa aming Diyos-Diyosan sa halamanan. Hindi kailanman yan ginagawa ng mga Katoliko. Bakit? Dahil wala kaming Diyos-Diyosan sa halamanan. Sabi nila, sa halamanan wala kayo. Simbahan nyo, meron kayo. Wala rin. Take note, pag tinanggap yan ng mga Sabadista, wala sa halamanan. Pero kayo sa simbahan, tinanggap na nila na hindi tayo ang tinutukoy ng talata. Bakit? Ang tinutukoy ng naturang talata, yung mga may Diyos-Diyosan sa halamanan at kumakain ng baboy. Sino yan? Ulitin ko ang sagot ko. Yan ay mga Israelita. Sabi nila, asan mo ang prueba mo? Asan ang prueba mo? 66 yan. Atras tayo. 65.1. Ayan. O, di ba? 65.1 tayo. Eto. Sumagot ang Panginoon. Nagpakilala ako sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Nagpakilala siya sa mga hintil. Natagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Natagpuan siya ng mga hintil kahit hindi siya hinahanap. Ipinapakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Saan nagpakilala ang Panginoon? Sa mga hintil. Patuloy akong naghihintay sa mga mamamayan ko. Mga mamamayan ko. Sino ba ang bayan ng Panginoon ng panahong ito? Na kanyang hinihintay. Walang iba, mga Israelita. Patuloy akong naghihintay sa mga mamamayan kong matitigas ang ulo. Sinong matitigas ang ulo? Yung mamamayan niya na kanyang hinihintay. Sino yon? Mga Israelitang Sabadista. Yan. At hindi sumusunod sa mabubuting pag-uugali. Sino yon? Yung kanyang mamamayan na kanyang hinihintay na matitigas ang ulo. Hindi sumusunod sa mabubuting pag-uugali. Ano yon? Mga Israelita yon. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Sino yon? Mga mamamayan niya na kanyang hinihintay na matitigas ang ulo. Sino yon? Israelita yon. Tuloy. Ginagalit nila ako. Sinong nagpapagalit sa kanya? Yung kanyang mamamayan na matigas ang ulo. Na kanyang hinihintay. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa mamamagitan ng paghahandog sa mga halamanan. Sino ang tinutukoy? Yung kanyang mamamayan na matitigas ang ulo. Sino ang mga yon? Mga Israelita ang tinutukoy doon. Hindi Katoliko. Ha? Ang tinutukoy ng Isaiah 66:17 na mamamatay silang nagpapakabanal at naglilinis ng kanilang sarili upang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan ay mga Israelita. Mamamatay silang kumakain ng baboy. Teka, wala namang baboy nakalagay dyan . Tuloy natin. Sa mga halamanan at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umuupo sila kung gabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para makipag-usap sa mga kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karne ng baboy. Sino kumakain ng karne ng baboy dyan? Na sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan sa halamanan? Ang mamamayan ng Diyos na matitigas ang ulo.
Katoliko ba yan? Hindi. Mga Israelita yan. Pero dahil talagang tagapagligaw itong mga Sabadista, pag sila nagpaliwanag, dinadama nila Katoliko. Ganon. Ganon yun. So kapag ginamit nila sa inyo ang Isaiah 66:17, i-atras nyo 65:1 hanggang 4, booking sila dun. Pag ginamit nila ang Mateo 5:17, basahin nyo sa 24:44 ng Lucas, booking sila dun. Kaya, yon ang mga paraan kung paano sagutin ang dalawang talata. Ito yung thumbnail ko. Paano ba sagutin ang mga paggamit ng SDA ng Lucas 23:54 hanggang 56 at Isaiah 66:17. Nawa ay na-gets po ninyo yung aking topic ngayon. Saglit lang po ito dahil happy birthday ko pala. Birthday ko. Yung mga regalo ninyo, pakihanda po. Sarap kumain spaghetti, Grabe. Na-miss ko ang spaghetti. Hindi mag-birthday, hindi ko makatikim ng spaghetti. Grabe. Okay. So, tayo na magbasa ng ating mga comment section. Okay? So, tayo ngayon. Bitoon Jersey Maker. Mayong buntag Bro JD, watching from Tacde, Santa Cruz. Siya nga pala, pag merong SDA na gusto magkipagsabukan dyan, may number sa screen, tawagan nyo ako ha. Ito, sa mga Sabadista na gusto magkipagsubukan, magtanong, magkipagsubukan, open ako. Bubuksan ko yung linya ko. Lagay ko dito yung cellphone ko para pag may tumawag at magtanong o magipagsubukan, maririnig ninyo. Okay? Happy birthday, Kuya Jando. Pasensya, hindi ko may padala regalo. Masyadong malaki. Masyadong malaki talaga, no? Regalo, hindi may padala. Nako, ano ba ito si Brother Jess? Okay. Basta tayo, ha? Ito naman tayo kay Riza Maytan, watching from Kalinan, Davao. Jerry Romano, Bro JD, pag humanog kalawat pila ka oras, pwede makakaonog, makainom og tubig. Ini guman sa misa. Or 1 hour after the Mass. Much better 1 hour after the Mass. Pero kung uhaw na dyan kayo, pwede ini guman sa misa. Delito Otida, mga mayabang kasi yung mga pastor ng SDA. Tingala pa mo. The SS Heart, Taylor Delphine, pag SDA true, edit, dagdag at bawas. Dagdag at bawas talaga, no? Si Randy Go, shout out! Straight to the point. Ito naman si Aaron John San Sebastian. Bro Jando, may tanong lang ako about doon sa nakatalakayan mo na Muslim kay Lino Pagasartonga. Sabi mo, tinawag na Hudyo na Mesiyas. Ito, tanong ko, about Bible naman po tayo, Mark 15:12. Sumagot na muli si Pilato at sa kanila'y sinabi, ano ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? According sa talata na yan, si Pilato nagtanong si Jesus daw ay tinatawag ng mga Hudyo bilang hari ng mga Hudyo. Bakit nila ipapatay kung maniniwala silang hari ng mga Hudyo si Jesus? Verse 18. At napasimula silang siya'y batiin, aba, hari ng mga Hudyo. Ayan, tinawag nilang hari ng Hudyo, walang word na daw. At kung, verse 32, maba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. Ayan, tinawag naman nilang Kristo, walang daw at walang kung. Okay, yung binasa mo kasi nasa Marcos 15:12, no? Ate mo nang silipin, nagreklamo ang mga Hudyo dyan. Sabi ng mga Hudyo, ano kinikilalang hari? Hindi namin kinikilalang hari yan. Nagreklamo sila. Sabi naman ni Pilato, kung ano ang naisulat ko, ay naisulat ko na. Double check natin, ano? At i-double check.
Sana pag gagamit kayo ng talata, wag sanang babaguhin. Tingnan yung Marcos 15 na binabanggit dito. 12. Okay, dito tayo sa ito ay mayroon itong cross reference sa Mateo 15 27:15. Ating basahin Mateo 27:15 hanggang 26. So sayin natin 27:15 hanggang 26. Ang sabi ganito. Dito tayo sa yung talaga nakausap. Wait lang double check ko lang. Walang kasalanan. Okay, 26. Di pa ako sa cross pero hanapin ko muna yung yung isa. Hindi. Ilagay natin sa 1:19. 1:19:16. 1:19:16. Ayan. 19:12. Okay. 11. Sumagot si Jesus, "Wala ka maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo." So, ang kausap ni Kristo ay si Pilato. Nang marinig ito ni Pilato, muli niyang sinikap na mapalaya si Jesus. Muli niya sinikap na mapalaya si Jesus. Pero nagsigawan ng mga Hudyo, "Kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador, sapagkat ang sinumang nagsasabing hari siya ay kaaway ng emperador." Nang marinig ito ni Pilato, inilabas niya si Jesus sa palasyo. Pagkatapos, umupo siya sa upuan ng tagahatol, sa lugar na kung tawagin ay batong plataporma, na sa wikang Hebreo ay Gabata. Bandang tanghali na noon ng bisperas ng pista ng paglampas ng anghel, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang hari nyo." Pero nagsigawan ng mga Hudyo, patayin siya, ipako siya sa krus." Sinabi ni Pilato sa kanila, "Ipapako ko ba sa krus ang hari nyo?" Sumagot ang mga namamahalang pari, "Wala kaming ibang hari kundi ang emperador." Ano daw? "Wala kaming ibang kinikilalang hari kundi ang emperador." Mukha yatang nabisto ka. Bistado ka yata. Sana bro, kung hindi mo kabisado ang Bible, wag pa kunwari. Okay, hello, good morning. Good. Ay, good morning po. Good tanghali. Hello. Hello? Brother Jando. Oh, hello. Akong tumatawag sa iyo. Ito ng tagahanga po ako sa iyo sa punto por punto. Ganyan? Opo, kaya lang din nyo naman ako. Kumbaga, sikreto lang kasi hindi man ako dyan sa Pero sa ngayon nga, nanonood ako kay Bro Amik, sa kasi Brother Gitgano. Nag-live si Brother Amik ngayon? Opo, ngayon po, kausap niya si Father Darwin. Uy, ang ganda nun. Good news yun. Opo. Masakit po ako kung nakausap niyo po si Brother Amik. Hindi ko pa nakakausap si Amik. Kausap po ni Father Darwin. I-embrace mo na lang po ako sa kanya na tama yung desisyon niya. Naglipat siya sa Romano Katoliko. I-embrace ko siya para sa'yo? Opo, para sa akin. Kasi para akong naiiyak-iyak sa desisyon niya. Tama ang desisyon niya. Romano Katoliko po ako. Mahirap yun. Yayakapin ko siya para sa'yo. Opo, gustong-gusto ko po ang mga paliwanag mo sa punto por punto. Lagi akong nanonood. Sige i-try ko. Ano po ako? Si Delia Barreda po ng Caloocan. Sige subukan kong yakapin si Amik para sa'yo. Opo, salamat po.
Sige, te. Sige po, Brother Jando. Sige, te. Thank you, te. Thank you, te. Thank you very much po. Ang dami kong natutunan po sa iyo. Thank you, te. Thank you, te. Thank you, te. Salamat po. God bless. Thank you, te. Ayun. Apo. Bye-bye. Bye. Yakapin ko ba naman si Aming? Mahirap gawin yon. Hindi ako sanay makipagyakap pa sa lalaki. Kung babae yan, mabilis akong mimakap. Kaya Amik talaga, kaya Amik. Mahirap yun, mahirap. Basta tayo. Tuloy. So, yun ang nangyari, no? Walang ibang kinikiralang hari kundi ang emperador. Kaya binigay ni Pilato sa kanila si Jesus upang ipako sa cross. Dinala si Jesus ng mga sundalo. Paglabas ng lungsod, ipinapasan nila kay Jesus ang kanyang cross papunta sa lugar na tinatawag na lugar ng bungo. So, 18, doon nila ipinako sa cross si Jesus kasama ng dalawa pa. Sa kanan ng isa at isa na may sa kaliwa at nasa gitna nila si Jesus. Pinalagyan ni Pilato ng karatula ang cross ni Jesus na ganito ang nakasulat. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Yung inri sa ibabaw ng kanyang cross, Jesus Nazarenos Rex Iudairum. Rex means hari. Jesus Nazarenos Rex Iudairum, si Jesus na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Ebreo, Latin at Grego. Maraming Hudyo ang nakabasa nito dahil malapit lang sa lungsod ang lugar kung saan ipinako sa krus si Jesus. Nagreklamo ang mga namamahalang pari kay Pilato. Hindi dapat hari ng mga Hudyo. Sabi niya, walang nakalagay na daw o kung. Yun ang comment niya eh. Sabi niya, si Jesus daw tinatawag ng mga Hudyo bilang hari ng Hudyo. Bakit pinapatay kung maniniwala silang hari ng mga Hudyo si Jesus? Sa baba, sabi niya, ayan, tinawag naman nilang Kristo. Walang daw at walang kung. Walang daw at walang kung. Ito, nagreklamo yung mga Hudyo. Hindi dapat hari ng mga Hudyo ang isulat nyo, kundi sinabi ng taong ito na siya raw ay hari ng mga Hudyo. Straight to the point. Yan o, dibistado ka. Sabi sa comment niya, walang daw at walang kung. Ano yan? Walang daw at walang kung. Yan yung nakalagay sa talata. Sabi sa talata, sinabi ng taong ito na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Ano sinabi ni Pilato? Pero sinagot sila ni Pilato, kung ano ang isinulat ko, yun na. May nagawa ba mga Hudyong yun? Kung nagawa, sana, kaya kayo nag-Muslim, kasi hindi nyo nauunawaan yung Bible. Huwag kayong mga hasa, turuan kami ng Bible. Kasi wala kayong karapatan, hindi nyo nga nauunawaan, kaya kayo lumayas eh. Kaya kayo lumayas kasi hindi nyo nauunawaan tapos tuturuan nyo kami. Para kayo mga bulag na taga-akay niyan. Pag kami umakay sa inyo, dalawa tayo mahulog sa imburnal. Okay? Tuloy natin yung comment niya. God bless po bro JD at sa lahat. Iglesia Adventista, magandang balita. Isaiah 66:17.
O lahat ng bansa. Aba, lahat daw ng bansa. Mali ka na naman. Basahin mo ha. Ate, basahin natin na nyo ha. Tingnan nyo ha. Nalalaman ko ang kanilang iniisip. Tingnan nyo ha. Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Bistado. Iglesia Adventista, bistado ka. Yung palang nagsasagawa pala ay nagsasagawa sa kaugaliang pagano. Sino yon? Isaiah 65. 1 hanggang 4. Ano si Rapel day? Okay. So tuloy tayo. Bistado si Iglesia Adventista. At naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpo-prosesyon. Oy, wala yan! Ano sumasama sa nagpo-prosesyon? Ating basahin magandang balita Biblia. Sinungaling talaga itong taong ito. O, tinan nyo ha. Isaiah 66, 15 to 17. Tinan ninyo kung mayroon ba sabi na nagpo-prosesyon. Sinungaling talaga ito. Tinan nyo ha. Ayan. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga kinamumuhian niya. Apoy at espada ang gagamitin niya at paparusa sa mga nagkakasala. Tiyak na marami ang mamamatay. At sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpuposisyon patungo sa mga sagradong hardin. Ano daw? Sagradong hardin. At kumakain ng karne ng baboy, dagat, iba pang hayop na marumi. Sagradong hardin. Sino gumagawa nito? Ating balikan sa 65:1. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda ako magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik. Sino yung bansang mapanghimagsik? Yung kanyang bayan. At ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nilang ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Ano daw? Naghahandog sila sa mga sagradong hardin at nagsusunog ng mga insenso sa mga altar ng pagano. Pagsapit ng gabi, nagpupunta sila sa mga puntod at nitso upang sangguniin ang kaluluwa ng patay na tao. Kumakain sila ng karneng baboy at maruming sabaw ng karneng handog ng pagano. Sino ang gumagawa nito? Ating balikan. Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Sino daw? Yung kanyang bayan. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sino ang tinutukoy? Yung kanyang bayan. Sino yon? Mga Israelita yon, Iglesia Adventista. Ha? Yun ay mga Israelita. Ha, Iglesia Adventista, sige, bumanat ka pa. Bubukingin kita. Palusot daw. Palusot daw. Yan ay nagsagawa, no? Tingnan nyo, ha? Nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Sa panahong ito, may bayan ang Diyos. Sinong bayan na yon? Israelita yon. Ngunit hindi naman sila nananalangin. Sino ang hindi nananalangin? Yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sino ang hindi naghahanap?
yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Sino yun? Israelita. Magsisinungaling ka pa, Iglesia Adventista? Huwag ka nang magsinungaling. Bakit? Bistado ka, oh. Bistado ka. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay kasi naghihintay siya. Sa isang bansang mapaghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. Sinasadya nila ako ay galitin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Naghahandog sila sa mga sagradong hardin. Sino gumagawa nito? Yung kanyang bayan na matigas ang ulo. Sa panahon ni Propeta Isaiah, sino ba ang kanyang bayan? Iglesia Adventista? Sino ang kanyang bayan, Iglesia Adventista? Sino? Sagutin mo. Kung kaya mong sagutin yan. Ating tinanong kung nagko-comment ba si ano? Sige, Iglesia Adventista, sagutin mo yan. Kaya mong sagutin? Sino ang kanyang bayan na panahon ni Isaias na kanyang sinasabi matigas ang ulo? Nagpupunta sa mga sagradong hardin para sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan doon. Sino yon? Bayan niya yun. Sinong bayan niya? Oh, Iglesia Adventista, sumagot ka. Hindi na sumasagot si Iglesia Adventista. Bakit? Bistado.